Eto na yung third day namin sa Boracay mga mare. And after namin mag-breakfast, eto nag-aantay na kami sa harap ng aming Hello mga mare. This is Mommy Jelay with another mini vlog. And for today's vlog mga mare, land tour naman ang aming gagawin. Bali, dalawang e-trike lang yung sinakyan namin. And una nga namin pinuntahan itong mangrove. Grabe mga mare, sobrang low tide. Tignan nyo naman itong nadatnan namin. Noong unang punta namin dito mga mare, nadatnan nga namin may tubig to at napakaganda talaga ngayon. Sayang nga at kung kailan kasama pa naman ang pamilya, hindi pa nila ito nakita. Kaya naman hindi na kami nagtagal doon at pumunta na nga kami sa susunod naming destination, which is Bulabog Beach. At dito nga yung sikat na Leaning Coconut Tree. Sobrang haba din ang pila dito mga mare. And then lunchtime na yan, kaya sobrang tirik na tirik yung araw. Kaya naman nagpicture-picture lang din kami and then umalis Next na destination ay etong ang grotto sa Station 1. Sobrang init din talaga mga mare. Kaya naman hindi na kami nakapag-picture-picture sa grotto mismo. Nandito na lang kami sa may Gedli, sa may silong mga mare. Na-enjoy naman ni Aizen yung pagsusulat dito sa buhangin. And since malapit lang dito yung Coco Mama mga mare, naisipan ko na nga rin bumili. Dalawa lang yung binili ko at share na lang kami. Ewan ko ba mga mare, the first time we tried this ni Daddy, hindi ko siya masyadong nagustuhan. Parang walang something special. Pero this time, sobrang nag-enjoy kaming lahat. Siguro dahil marami kami nagsasalo-salo or sobrang init lang talaga ng panahon, kaya perfect na perfect itong Coco Mama na ice cream. After namin doon mga mare, dito naman kami sa Boracay New Coast. Bali, pumasok lang yung e-trike namin dito and then pupuntahan namin dito is yung sikat na keyhole. Isa rin talaga to sa mga pinupuntahan at sikat na picture spot dito sa Boracay, and gusto ko makapunta din yung pamilya, kaso eto din yung nadatnan namin mga mare. Sayang nga lang mga mare dahil yung punta namin dito talaga namang super low tide, kaya naman tignan nyo yung nadatnan namin, kaya medyo na-disappoint din kami. Mas na-disappoint kami ni Daddy dahil nung unang punta namin dito maganda talaga ito mga mare, yung tubig umaabot talaga dyan sa bato. Sana sa susunod na punta namin may tubig na nga ito mga mare nang maipakita naman sa pamilya. Kinuwento na lang namin sa pamilya kung gaano ito kaganda mga mare nung unang punta namin para kahit papaano ma-imagine nga din nila. Siyempre low tide yan at wala naman tayong control dyan, hindi naman tayo makakapagreklamo na sasayangan lang ako dahil gusto ko sanang maipakita din sa pamilya. Etong si Aizen naman mga mare, nagre-reklamo na nga sa sobrang init at isa pa sinasabi nga niya sa amin na naka-lock daw. Oo nga mga mare, sarado kasi yung keyhole. Bali meron ngang nakaharang na ganito, ang sabi nga nung nakausap namin may mga nahuhulog-hulog daw kasing bato kaya hindi safe, kaya siguro sinara muna nila. Kaya hindi rin kami nakapagpa-picture dyan sa keyhole. Sayang nga at meron pang magandang picture spot pagkapasok mo dyan. Ang kaso yun nga, sarado at wala tayong magagawa. Nagmadali na nga rin kami mag-aya sa mga driver namin mga mare at nagugutom na nga kami. Dito na lang din kami sa malapit sa hotel namin kumain at etong ang haraan yung nakita namin. Parang karinderya style siya mga mare. So after namin kumain, nagpahinga lang kami ng konti sa hotel and then balik na naman kami sa karagatan. Eto na yung third day namin, pero eto na rin yung last day na makakapag-explore kami sa Boracay mga mare dahil yung fourth day namin is flight back papuntang Pampanga na. Kaya naganap na lang kami ng water activities na ma-enjoy naming lahat at eto nga banana boat yung nakita namin mga mare na kahit si Aizen pwede ngang sumakay. Ayaw ko pa nga isakay si Aizen dito mga mare kasi ako mismo natatakot ako baka mahulog siya tapos hindi ko siya masalo, hindi naman ako marunong lumangoy. Pero na-convince naman nila kami na safe naman mga mare dahil yung banana boat daw nila ngayon dalawa na nga yung pinaka-banana, hindi katulad dati na iisa lang. So pwedeng iupo si Aizen sa gitna at pinapalibutan nga naming lahat. Eto nga lang yung water activities na nagawa naming lahat, pero grabe naman yung enjoyment namin dito, talaga namang sayang-saya kaming lahat. Mag-upload ako ng video na Insta 360 shot dito mga mare, ang ganda nun, abangan nyo. After ng banana boat, balik na rin kami sa aming hotel, and dito na lang din kami sa harap, and grabe, kalmadong-kalmado talaga yung dagat. Ilang araw ko na rin inaabangan yung sunset, and ngayong araw ko lang din talaga siya naabutan. Around 2 to 3 hours nga ata yung na-spend namin dito mga mare, inantay na lang namin maggabi. Nung gabi na, nag-base na rin kami para maghanap nga ng makakainan. At kagaya nga ng gusto ng karamihan, bumalik na nga lang kami sa pinagkainan namin kahapon sa may Bihab, at eto pa nga rin yung mga in-order namin, pero this time dinamihan Sobrang na namin. Sarap lang din talaga ng pagkain nila dito mga mare, talaga namang lahat ng putahe talagang katakam-takam at walang katapon-tapon. Etong cheese scallop mga mare, favorite naming lahat yan, and etong sweet and sour na lapu-lapu nila, naku talagang taob yan. 2 kilos naman yung libre naming talaba ngayon mga mare, talaga namang alam nyo ba nakaubos ako ng 14 pieces lang naman na talaba. Paano ba naman kaming dalawa lang ng kuya ko ang kumakain ng talaba mga mare, sayang naman yung libre pagka mahal-mahal dito sa Pampanga kako sa kanila, kaya naman hindi ko sinayang at inubos na lang namin. At habang kumakain, eto nga yung view namin, talagang inabangan namin yung second show nila dito dahil mas maganda nga daw yon according dun sa waiter na nag-serve sa amin dito ng pagkain. And oo nga mga mare, mas extreme nga yung mga moves nila, talaga namang nakakatakot at talagang nakakamangha, ang gagaling talaga nilang lahat. Eto nga si kuya mga mare na parang nag-e-espada habang ginagawa niya yan, talagang sinasabay niya pa yung kopya niya, ang galing. Enjoy na namin yung unang fire dance show namin dito
kahapon, pero mas na-enjoy namin yung ngayon mga mare kasi naman extreme talaga yung mga moves na ginagawa nila. Kaya kung pupunta kayo ng Boracay soon na naghahanap kayo ng masarap na kainan, merong live band at meron pang fire dance show na 3 beses sa isang araw ginagawa, dito na nga kayo pumunta sa may V-Hub. Itong specific na pinagkainan namin mga mare, parang Mr. Ihaw-Ihaw ata yung pangalan niya, basta doon siya sa dulo, hanapin nyo na lang siya, talagang hindi ako mapapahiya sa mga pagkain nila. At dito na nga nagtatapos yung Boracay getaway naming buong pamilya mga mare, dahil bukas magpa-flight na nga rin kami pauwi ng Pampanga. Ayun lang muna mga mare, bye!